Lagi na lang natin pinag-uusapan kung ano yung magaganda dito sa aming bagong bahay. Pero hindi naman ibig sabihin nito is lahat ng tao yun din yung maganda para sa kanila. Kaya ang pinaka-importanting mapag-usapan natin is ano ba yung mga ayaw or yung mga pinagsisisihan namin nung kumuha kami ng unit dito sa Amayascapes, Bulacan. At kung nakakuha ka na rin ng unit dito or sa ibang location or pwede rin sa ibang developer, tumambay muna kayo rito kasi baka makarelate din kayo sa mga pag-uusapan natin. Guys, part 2 na ito ha. Yung part 1 natin, pinag-usapan natin dito, yung review namin after 1 year of being a homeowner dito sa Amayascapes, Bulacan. At kung hindi nyo pa napapanood dito, check nyo yung video na to or click nyo yung link ng video dito sa taas. Hi, I'm Ping. At na-turnover yung unit namin last February 2024. More than 1 year na rin ang nakakalipas since na-turnover yung unit namin. Para sa video na ito, isi-share namin sa inyo kung ano ba yung mga nagustuhan namin, pati na rin yung mga pinagsisisihan namin nung kumuha kami ng investment na ito. Pag-usapan natin yung mga nagustuhan namin dito as unit owners. Unang-una is yung location. Yung location na sinasabi ko rito is hindi yung sa loob. Ito yung accessibility niya sa mga establishments nearby. Madami kasing malapit dito na palengke, schools, fast food chains, and pati na rin ang simbahan. Madami ding mga convenience stores dito kaya sure na mabubuhay ka kung meron tayong pambili. At bukod doon, maganda rin yung location na ito, lalo na para sa amin kasi yung work namin ni Abby is sa Quezon City. So yung biyahe namin is around 45 to 1.5 hours, no? Depende na lang sa traffic. So ayun, yun ay para sa location. Pangalawa sa listahan ng nagustuhan namin dito is peaceful yung lugar. Tahimik and so far civilized lahat ng taong mga nakakausap namin. Malaking bagay din siguro yung meron tayong rules and regulations dito sa subdivision para mapanatiling maayos yung lugar. Personally, hindi ko alam kung anong rules yung meron dito kung bakit peaceful yung lugar namin. Pero laking pasasalamat nga namin at maayos yung lugar namin dito, especially sa Sector 4. Third, sa nagustuhan namin dito is yung security. So ito guys, paulit-ulit na lang namin binabanggit sa mga videos. Isa kasi ito sa mga pinaka-importanting factor kaya kumuha kami ng unit dito. Hindi naman kasi lahat ng subdivision is merong 24/7 security, di ba? Pero guys, don't get me wrong ha. Hindi naman sila yung security na tipong nakabantay sila sa bahay ninyo. So dito sa Amaya, meron tayong mga roving guards. So ang ginagawa nila is nag-check sila kung meron bang off sa paligid at pati na rin sa mga units. So meron yung time naglalakad kami ni Abby tapos check kung taga saan ba kami. Ikot lang kami. Doon kami sa block. Okay naman ba? So ayun. Mukha na naman tayong taga-ibang lugar. Sinisisitayin talaga kayo pagka hindi kayo taga. So, siguro mukha kaming suspicious. Siguro dahil hindi kami familiar dun sa guard na yun, no? Kahit tinanong niya kung anong block at lot kami. So, makikita nyo yun sa video namin nung nag-ikot kami dito sa Amaya. Kung hindi nyo pa siya napapanood, check nyo itong video na to or i-click nyo yung link dito sa taas. As additional security, siguro isasuggest ko sa inyo na maglagay kayo ng CCTV sa harap ng bahay nyo, pati na rin sa likod para sure na sure kayo na alam nyo kung meron bang papasok sa bahay nyo or kung merong umaalig dito. So last na i-discuss namin sa inyo sa mga nagustuhan namin dito is yung Ayala brand. Dahil dala-dala ng Amayascapes Bulacan yung pangalang Ayala, hindi mapagkakaila na magandang developer ito. And isa ito sa mga pwede nyong ipagyabang. Yun na kung mayabang kayo. Pero kami hindi naman. So hinabol lang talaga namin yung Ayala Land kasi gusto naming ma-ensure na maganda yung developer kasi malaking investment to para sa amin. And so far, satisfied naman kami. Pero alam nyo guys, wala namang perfect eh. So yan yung pag-uusapan natin next topic. What we dislike or regret. Pag-usapan naman natin yung mga ayaw namin dito, pati na rin yung mga pinagsisisihan natin. So hatiin natin siya sa dalawang kategory, isang major at isang minor. Unahin muna natin yung minor. Una sa minor is yung water quality. Ito very common na tanong to, no? Lalo na sa mga bagong unit owners. Ma'am, sir, okay po ba yung tubig? Okay naman siya, malakas naman. Pero minsan humihina, no? Well, pag humina siya, usually merong advice naman si Santa Maria Water District na meron silang water maintenance. Pero ang pinaka-notable dito is yung mismong quality ng water. Mapapansin nyo ito kapag naligo ka. Kasi ako, kapag naliligo ako, ang gamit kong sabon is Safeguard. Pero hindi ko alam bakit pa nagkasabon ako at nagbabanlaw, feeling ko yung sabon ko Dove na. Ito yung kahit anong banlaw mo, feeling mo, nakakapit pa rin yung sabon sa katawan. So, nung una, akala ko ako lang, no? Pero napapansin namin na madulas lang siya kapag mainit yung panahon. Or mainit yung tubig.
Pangalawa sa mga minor na ayaw namin dito is yung air quality. Hindi naman siya mausok, no? Sariwang hangin pa rin naman siya. Pero minsan kapag lumalanghap ka ng sariwang hangin, meron siyang kasamang amoy. Sariwa naman yung hangin dito. Pero dumarating yung time na naaamoy mo yung fish dun sa may poultry nearby. Lalo na kung dun galing yung hangin. Minsan naman may amoy baboy pero hindi ko alam kung merong piggery dito. Pero para sa amin okay lang naman kasi hindi naman ito palagi. Hindi naman ito yung tipong pagbukas mo ng pinto, kasalubong agad sa'yo yung amoy na mabaho. Kung maselan ka sa amoy, baka pagkasiyan mong bumili ka ng unit dito, lalo na kung magkalapit tayo ng block. Pangatlo sa mga ayaw namin dito is yung langaw. Last year may time dito na sobrang daming langaw. As in madaming. To the point na kapag nagbukas ka ng pinto or ng bintana, akala mo meron kang paayuda para sa mga langaw. Yung ganitong eksena usually na-experience namin sa province nila Avi kapag merong harvest sa poultry. Hindi ko lang alam kung same yung factor na yun, no? Pero ayun nga, madaming langaw. Kaya kung nakakuha ka na ng unit dito, ang pwede mo lang gawin is mag-adjust. Either isama mo sila sa mga ipagluluto mo, or maglagay ka ng screen sa windows at pwede ring mga screen doors. Ang reason lang nito is para malimit yung pagpasok ng mga langaw sa bahay nyo. So far, yan lang naman yung mga minor na ayaw namin dito. At ang major na pinakaayaw namin dito, or slight na pinagsisisihan namin is yung construction quality. Bilang isang buyer ng house and lot, ang gusto natin is kapag na-turnover yung unit natin, lilipatan na lang natin ito. Pero alam nyo ba na kapag na-turnover yung unit nyo rito, napakadami nyo pang iisipin. After kasi ng unit turnover namin, unti-unti namin nakita kung ano ba yung mga issues dito sa bahay every time nadadalaw kami. I-share ko sana sa inyo lahat yung issues na meron sa bahay namin, pero nakagawa na kami ng video dito eh. Yung video na ginawa namin dito is about kung ano yung mga dapat yung i-check kapag na-turnover yung unit nyo para makita nyo agad kung meron bang issues or sira sa bahay ninyo. So para hindi madoble, i-check nyo yung video na to or i-click nyo yung link dito sa taas. Pero kung i-analyze nyo, yung price ng nabili nating bahay dito sa Amaya, justifiable naman yung price niya based dun sa actual structure ng bahay. Yun nga lang, sana walang issues at nagawa sana ng maayos lahat. Pero most likely hindi. Kasi guys, sobrang hassle talaga kapag meron ka pang kailangang ipagawa sa bahay nyo. Sayang yung time na sana lilipat ka na lang. Kasi guys, kami grabe. Napakadami pa naming pinaayos after nung turnover ng bahay. So kung gusto nyo makita yung mga paghihirap namin dito noon, check nyo itong video na to or i-click nyo yung link dito sa taas. So na-discuss na natin yung mga gusto at yung mga ayaw namin dito sa Amaya Escapes, Bulacan. Pero, at the first place, bakit ba kami kumuha ng unit dito? Napakadaming reasons and considerations na sa tingin ko, kailangan nyong malaman lalo na kung gusto nyo palang kumuha ng bahay. Itong topic na to ay i-discuss natin sa susunod na video. Kaya para maparod nyo to, dapat naklik nyo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future video upload namin. Okay? Kung tapos na, see you on the next video.